Palaging pakinggan ang tinig ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 10, verses 27 to 30, and I read it for you. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. What my Father has given me is greater than all else, and no one can snatch it out of the Father's hand. The Father and I are one. Sino po sa inyo ang nagpuyat at nag-abang para lumabas ang puting usok sa chimenea sa Sistine Chapel? Tayo pong lahat ay nananabik at nagdarasal para isugo ang bagong Santo Papa. At nang makita na natin ang puting usok pagkatapos ng 2 beses na itim na usok na lumabas, tayo po ay nangilabot. Aminin po natin, hindi kinilabutan tayo, hindi dahil nakakita tayo ng multo, bagkus naramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Masaya tayo sapagkat nahirang na ang ating bagong Santo Papa, si Papa Leon ika-14. Ang ginawa po ng mga kardinal sa conclave ay nakinig sa tinig ng Diyos. Pinakinggan ng tinig ng Diyos, bago pa ang konklaba ay sila'y nagninilay na, nagdarasal na, at mas lalong tumingkad ang pakikinig nung sila ay naroon na sa conclave. Napakahalaga po ng pakikinig, lalo na kapag gumagawa ng mga desisyon sa buhay. Maingay ang mundo. Maraming sasabihin sa inyo ang mundo, mga bagay na hindi mahalaga at wala naman talagang kwenta sa ating buhay. Maingay ang media, maingay ang mga tao, maingay ang social media, iba't ibang tinig, filosofiya at paniniwala ang nais magpakilala. Maingay din. At ito po, pinakamaingay ang ating kaisipan at puso. Mahirap makapagpahinga kapag maraming kaingayan ang nangyayari sa ating pagkatao. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, ito po ang sinabi ni Jesus. My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Nakikinig ang aking mga tupa, ang aking kawan sa aking tinig. Kilala nila ako, kilala ko rin siya. Gaano mo ibinibigay ang mga tenga mo, ang sarili mo, sa pakikinig sa tinig ng Diyos? O ang sarili mong tinig ang iyong pinakikinggan? Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya kung ano ang laman ng ating puso. Kung kilala tayo ng Diyos, ang tanong po siguro sa atin na kailangan nating pagnilayan, gaano ko kakilala ang Diyos? Gaano ako pamilyar sa Kanyang tinig? Sapagkat alam po ba ninyo na ang kawan, ang mga tupa, alam nila ang tinig ng kanilang pastol. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Pakinggan po natin siya palagi at huwag po tayong makinig sa ingay ng mundo. Ang tinig ni Jesus, ang mabuting pastol, ang papawi sa anumang ingay, kalungkutan at takot na nananahan sa ating mga puso. Makinig palagi sa Kanyang tinig. Manalangin tayo. Jesus, aming mabuting pastol, pagkalooban niyo po ang tenga ng aming mga puso ng ibayong pakikinig sa iyong tinig upang magawa namin ang iyong banal na kalooban araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.